Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV. At eto guys, itutuloy natin yung ating coin hunting. At bago tayo mag-umpisa guys, so eto ipapakita ko lang, may mga nagtatanong kasi sa atin kung saan pwedeng makabili nitong coin capsule na nilalagyan natin ng ating mga nahahunt dito sa ating coin hunting series. So ayan, nilagay ko na po dyan guys. So i-click nyo lang yung product na lumalabas dyan sa left side screen ng inyong mga cellphone. So may mga coin capsule dyan, may mga coin tube, coin album. So andyan dyan po lahat nung pwede nating lagyan ng ating mga coin collection. At dito ko rin nilalagay guys yung mga nahahunt natin na hard to find, error coin at yung binubuo natin na tig-piso at tigli-5 piso. So ayan, 10 piso na BSP. So nandiyan dyan po yan. At para po hindi na magasgas yung ating mga nahunt na hard to find, semi-hard to find. So dito ko po nilalagay yan sa ating coin capsule. So ayan, ito ay 2017 at ito ay hard to find dito sa tig-piso na NGC. So para sa akin hard to find na yan dahil napakahirap na rin makakita nito guys. At tignan nyo naman ang kondisyon nitong ating 2017. So nakukuha lang natin yan sa ating pagko-coin hunting. At nilalagay ko dito yan sa coin capsule para hindi na po magasgas. At nakalagay din dyan. So ayan o, si Rizal na napakaganda ng kondisyon. So nakukuha lang din natin to sa ating coin hunting. Tingnan mo naman. Para po hindi na magasgas yung ating mga coins, yung mga lalong-lalo na yung mga rare coin. So dapat po nakalagay dito yan. At makikita nyo po dyan yan pag i-click nyo yung product na nakalagay dyan. So dito po sa gilid na yan. At ito, 2015 na frosted na napakaganda ng kondisyon guys. Oh. At ito ay nakuha lang din natin sa ating coin hunting. So ayan, yung mga itinatabi natin dyan. At ilalagay natin to dito sa ating binubuo na tig-piso. Kapag nakita na natin yung 2005 na hinahanap natin. So yung mga frosted na nakuha natin, so ipapalit natin dito yan. Yung mga pinakamagaganda ang ilalagay natin dito. So ayan, at gaya nga ng sinabi ko, i-click nyo lang po yung product na lumalabas dyan sa inyong left side screen. So ayan, sa mga nagtatanong, ayan po yung product. So i-click nyo lang at syempre, umpisahan na natin yung ating coin hunting. At dito pa rin tayo sa tig-piso at isusunod natin itong tigli-5 piso. So meron na lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. So ayan, at dito tayo ulit sa tig-piso. At ayusin na nga natin to ng mabilis. At ayan na nga, na-magic na natin yung ating inaayos. At syempre, kukuha lang tayo dito ng 1.5 para sa ating first batch. At sana pala rin na tayo dito ng 2005 na matagal na nating hinahanap dito sa ating coin hunting series dito sa ating channel. At baka hindi ka pa po nakasubscribe, so pasuyo na po ng subscribe button. At yung notification bell guys, huwag niyo kakalimutan para updated po kayo sa mga coin hunting series natin at coin update dito sa ating channel. At sana po ay paki-like and share ng ating video para makagawa pa tayo ng marami pang video dito sa ating channel na coin hunting at coin update na rin. Malaking tulong po yan yung pagla-like nyo at pag-share ng ating video. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na nga ang ating coin hunting na may kalawang na. Bagong-bago pa lang, NGC na piso yun, may kalawang na. 2015 at ayan, 2025. So nakakuha tayo ulit ng 2025 at pangalawa na yan. Malamang common lang dahil nakakuha na naman tayo. Pero wala pang record sa numista yan guys. So hindi pa na i-record ng ating mga idol na mga numismatis dito sa numista. So ayan. At ayan o, nasisira na. Hindi maganda kasi yung ating mga barya ngayon. Mabilis masira o. Lumabas na yung laman loob niya. So ayan.
Next coin, 2018 na upper mint mark. So, napakahirap din makita nung isa na yon. At ayan na nga. Another 2025. So, pangatlo na yon. Next coin. At meron tayong non-magnetic dito, sigurado. 2001. At hayaan na natin dyan dahil napakapangit ng kanyang kondisyon. Okay, next coin. And low mint mark na 2018 at 2007. Pero hindi na maganda yung kondisyon dahil may kalawang na. So hayaan na natin dyan yan. And we have 2011 common, 2018 so common lang din, at non-magnetic na 2003 at masama na rin yung kanyang kondisyon kaya hayaan na natin dyan yan. Ang ating last coin sa ating first batch, so 2019, at wala, di pa rin natin nakikita yung ating hinahanap na 2005. So kailan ka magpapakita sa akin, at kunin na natin to para sa ating second batch at umpisahan na natin para mabilis nating makita yung 2005. Ang ating next coin, 2015. So, 2009. Di na rin tayo nakakuha ng common. 2019. Kala ko 2017. So, napakaganda guys ng mga nakikita nating item. Isa nating idol na si nating collector, si Angelo Bernardo. So ayan, kung napapanood nyo, si Dekada Collectible Show. So ayan, shoutout sa iyo sir. Napakaganda ng mga item na binebenta sa iyo dyan. At makikita nyo tong 2011 na to na may luster at napakaganda ng kanyang kondisyon guys. So itatabi natin yan at pwede nating ipalit doon sa nasa coin capsule natin. So kung mas maganda yon, yun ang ipapalit natin. At ang ating next coin, 1996. So ayan, at maganda rin ang condition nito guys. Good condition pa. Madalang na rin to kahit mga good condition. Kaya itatabi natin yan. At i-update na rin natin guys yung ating 1996 na yon. So ito 1995. Pangit na yung condition. Kaya dyan na yan. Para malaman din natin yung 1996 kung magkano ba yung kanyang collector's value ngayong 2026, kung siya ay mataas na yung collector's value niya. So makikita natin yan mamaya pagtapos natin sa ating coin hunting. Kaya make sure na tapusin mo yung ating video para po makita mo yung collector's value at update dito sa 1996 na BSP na piso. So, ayan. Next coin, 2018 and 2017. Wala pa bang 2005? So, iniintay natin yung 2005 hanggang ngayon. Wala pa. Napakahirap na rin talaga ng 2017 dito. Puro 2019 ang nakikita natin. So, ito pa isa, 2025. So, ayan. Nakatatlo tayo dito sa batch na to na year 2025. So, ayan. Comment down below sa mga meron. At mukhang gusto ko nang maniwala doon sa isa nating viewers na nag-comment na meron daw siyang 20 pieces na year 2025 na piso na NGC na kagaya nito. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung difference nilang dalawa kung ano. Ayan, next coin 2018 at ang ating last coin 2019. So ayan, wala pa rin tayong nahunt na 2005. Ang meron tayo dito ay tatlong 2025. So, ayan. Tatlong piraso yung nakita natin dito ngayon. At ipapakita ko sa inyo kung ano lang yung difference nilang dalawa guys ha.
So, ang pinagkaiba lang nito guys, yung logo ng Bangko Sentral. So, ayan o. Ito yung luma, ito na yung bago. Yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Yung seal lang ng Bangko Sentral. Ayan o, sa likod. So, sa harap, wala naman pinagbago. So, iyon pa rin. At sa likod, ganun din naman. Maliban lang doon sa logo nung Bangko Sentral. So, ayan, ito yung luma at ito yung bago. So, yan lang yung pinagkaiba nila. At 3 piraso, so bali 4. So, masasabi nating common lang to guys kahit wala pang record doon sa numista itong year 2025. At malamang totoo nga yung may nag-comment sa atin na meron daw siyang hawak na 20 pieces nito. So, kaya pala napakarami na niyang hawak dahil ito ay common lang. So, masasabi na natin common to dahil pang-apat na natin to. So, nakaka 400 pa lang tayong tigpipiso. Meron pa tayong 100 dito. So, naka-4 na piraso agad tayo. Kaya masasabi natin common itong piso na 2025. At itong 2011 na napakaganda ng kondisyon. No? May luster pa. So, titingnan natin kung pwede natin ipalit yan dun sa nakalagay sa ating coin capsule. At itong nahunt natin na non-magnetic, 1996. So, alamin natin sa numista kung magkano ba yung kanyang collector's value ngayong 2026. So, malaki na ba? Ito ba ay rare coin na or semi-hard to find? Hard to find? So, malalaman natin guys. Pupunta lang tayo sa ating source, ang Endat Numista. At makikita natin yung kanyang collector's value. At eto na nga tayo guys sa ating source, ang Numista. At ang sample dito, ayan, 1997. At ang kanyang composition, ayan, copper nickel. Kaya hindi po ito namamagnet guys. Non-magnetic ang 1995 to 2003 na piso. At may 2003 din naman na magnetic. So, ayan, yung transition coin kung tawagin na 2003. At dito nga tayo sa ating i-update na year 1996. So, ayan. So, eto siya guys. At meron siyang frequency na 30%. So, ayan, napakalaki. At ang kanyang collector's value dito nag-uumpisa sa good condition, 7 pesos and 60 centavos. So, same lang sila ng very good at fine condition. Ayan, 7 pesos, 60 centavos. At dito naman sa very fine, 13 pesos. Sa extra fine, 24 pesos. Sa AU condition at uncirculated ay 47 pesos. So, ayan po yung collector's value nung non-magnetic na 1996 na nahunt natin na maganda pa naman ang kondisyon. So, titingnan natin yung nasa coin capsule natin. Kung mas maganda siya, ipapalit natin siya. Kung hindi naman, ay ile-let go na rin natin yung ating nahunt na yan. So, ayan guys, ang record sa Numista ng 1996 non-magnetic. So, ayan. At ayan na nga guys, nakita nyo na yung record sa Numista noong 1996 na non-magnetic. So, napakaganda pa naman ang kondisyon nitong ating nahunt. Kaya itatabi natin yan at titignan natin kung pwede natin siya ipalit doon sa nasa coin capsule natin. So, ayan yung nahunt natin dito sa ating batch na to. 2011 na napakaganda ng kondisyon. May luster pa. Yan. Tatlong 2025 na piso. At masasabi natin common lang din yan. So, comment down below sa mga meron. At 100% common lang yan. Ako na nagsasabi. Dahil napakabilis natin nakakuha. Hindi katulad nung 2005 dito sa BSP. Na ilang taon na tayong nagko-coin hunting pero hindi pa natin siya nakukuha.